Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Jersemin A. Magdaluyo at ang aking partner po ay si Justin Teves. At ngayon po, ating pong tatalakayin ang kasaysayan ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, ano po ba ang LGBTQ+? Ang LGBTQ+ ay isang panumbrella o umbrella term na tumutukoy sa iba't ibang identidad sa kasarian at sexualidad na hindi nakapaloob sa tradisyonal o konsepto ng lalaki na babae o straight at heterosexual. Ang ibig sabihin po ng L sa LGBTQ+ ay lesbian o mga babaeng romantiko o sexual na naakit sa kapwa nila babae. Ang G naman po ay gay, karaniwang tumutukoy sa mga lalaking naakit sa kapwa nila lalaki pero minsan ginagamit bilang pangkalahatang tawag sa mga taong homosexual. Ang B naman po ay bisexual, mga taong naakit sa higit sa isang kasarian. Halimbawa, ang isang tao ay nagkakagusto sa lalaki at sa babae. Ang transgender naman po ay ang mga taong gender identity ay hindi tugma sa kasarian na itinalaga sa kanila pagkapanganak. Ang queer naman po or questioning queer ay isang inklusibong termino para sa mga hindi sumusunod sa traditional gender o sexuality norms. Tumutukoy sa mga taong nag-e-explore o nag-iisip patungkol sa kanilang gender identity o sexual orientation. Ang plus naman po ay sumasagisag sa iba pang identidad tulad ng intersex, asexual, pansexual, non-binary, androgynous, gender fluid, agender at marami pang iba. Sa madaling salita, ang LGBTQ+ po ay kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng tao pagdating sa sexual orientation or gender orientation, kung kanino sila naaakit, at gender identity, kung ano ang tingin nila sa kanilang sarili. Layunin nitong kilalanin, igalang at ipagtanggol ang karapatan ng lahat ng tao, anuman ang kanilang identidad. Ang unang katanungan po, ano ang kalagayan ng mga babaihan at iba pang gender non-confirming individuals noong panahon bago dumating ang Kastila? Mataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Ang babaihan na maaaring babae o lalaking nagtataglay ng feminsyadong identidad o tinatawag minsan bilang asog o bayog ay may mataas na respeto dahil sila ang tagapagpagaling, tagapamagitan sa espiritu at tagapatayo ng komunidad. Tinatanggap ang gender fluidity sa maraming katutubong pamayanan. Hindi mahigpit ang konsepto ng lalaki at babae. Ang mga lalaking nagdadamit babae o gumaganap ng gampaning pambabae ay hindi tinuturing na mali, kundi normal at bahagi ng lipunan. May tungkuling espiritual at politikal. Ang mga gender non-confirming na babaylan ay may otoridad sa ritual, medisina, at minsan ay may impluwensya sa pamumuno. Ang pangalawang katanungan, paano nakaapekto ang pagdating ng mga Kastila at Kristyanismo sa pagtingin ng lipunan sa mga taong LGBTQ+? Ang sagot, demonisasyon ng babaylan, ipinatupad ang mga Kastila ang Kristyanismo at sinabing ang mga babaylan ay masama, mangkukulam o tagasamba sa demonyo. Nawala ang dating respeto sa kanila. Pagpapairal ng pagtriarkiya, pinakilala ng kolonyal na simbahan ang striktong dalawang kasarian at ito ay ang lalaki at babae at ang ideya na ang lalaki ang dapat mumuno, pagbawal sa gender variance, ang pagdadamit ng lalaki bilang babae o kabaliktaran, pati na rin ang same-sex relationships ay itinuturing na kasalanan at minsan ay pinarusahan. Pagkawala ng tradisyong katutubo, maraming tala tungkol sa asog o bayog ay winasak o tinabunan dahil taliwas sa Kristiyanong doktrina. Ang pangatlo naman po ay magbigay ng mga tala ng LGBTQ identities sa sinaunang panitikan, epiko o oral tradisyon ng Pilipinas.
Mailang halimbawa ng gender fluidity, same-sex affection, at non-binary identities bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang epiko ng Visayas, mga tala sa babaylan asog, ang mga lalaking babaylan na tinatawag na asog ay nagsusuot ng pambabaeng kasuotan at tumatanggap ng espiritual na kapangyarihan. Binabanggit sila na sa mga lumang ritual na Bisaya, hudhud ng Ifugao, may mga tauhang magpapakita ng gender flexibility at nagpapakita ng hindi malinaw na division sa papel ng babae at lalaki. Mga mito tungkol kay Lakapati, Diyos ng pagkamayabong, ay minsang inilarawan bilang androgynous, pinaghalong babae at lalaki, simbolo ng gender diversity. Mga kwento ng Tibyahong sa Mindanao, may mga tala tungkol sa mga lalaking nagiging babae sa espiritual na tungkulin at ito inituring na banal sa kanilang komunidad. Panahon ng Amerikano at ikalawang digmaang pandaigdig. Pang-apat, paano nagbago ang pananaw sa kasarian at sexualidad noong panahon ng mga Amerikano. Ito po ang pagpasok ng modernong edukasyon at batas. Binago ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon at nagdala ng mga ideya tungkol sa medicalization ng sexuality, kung saan sinimulang tingnan ang homosexuality bilang behavior na pinag-aaralan. Pagpapatibay ng Western gender norms, mas lumakas ang konsepto ng heteronormativity na ang lalaki at babae lamang ang tama. Tinuturing na immoral ang same-sex relationships tulad ng pananaw ng mga Amerikano noong panahon yun. Paglitaw ng urban gay subculture dahil sa pag-unlad ng lungsod, may mga underground na espasyo para sa bakla at tomboy, lalo na sa Maynila. Nagkaroon ng mga grupong pang-aliwan, beauty contest at bar culture. Pagbabago ng lengguwahe, lumaganap ang salitang bakla sa urban settings at nagsimulang mabuo ang early forms ng swordspeak o gay lingo. Magandang gabi po, Ma'am Lodit. Ako nga pala si Justin TV's partner po ni Charis Magdaluyo. Ang ikalimang kasaysayan ng LGBTQ noong 19,000 is to 1950s history. Ang una na si Leona Florentino noong 1849 to 1884, isa sa pinakaunang babaeng makata ng Ilocos, at ilang historiador ay nagbabanggit na ang kanyang buhay at sulatin ay may queer understood. Pangalawa naman si Atang de la Rama noong 1902 to 1991, kilalang artista ng vaudeville at zarzuela kasama sa mundo kung saan maraming gender non-conforming performer. Ang mga vaudeville performers noong 1950s to 1950s, maraming komedyante at entertainer noong openly permis o gender non-conforming kahit hindi pa ginagamit ng salitang LGBT at sila bibigyan ng early LGBTQ visibility sa entertainment. Number 6, kailan nagsimula lumitaw ang mga organisasyon o kilusang nagtatanggol sa LGBTQ rights? Ang LGBTQ movement sa Pilipinas ay nagsimula noong dekada 1990. Ang UP Babaylan noong 1992, ang kauna-unahang LGBTQ student organization sa bansa. Ang Pro-Gay naman Philippines 1993, isang kilusang nagtaguyod ng karapatan sa LGBTQ. Unang Pride March sa Pilipinas
Noong Hunyo 26, 1994, isa sa unang Pride marches sa buong area. Sa number 7, paano nakapekto ang martial law sa LGBTQ? Noong martial law 1972-1986, lumakas ang censorship at political repression, kaya hindi malayang makapagpahayag ang LGBTQ community. Madalas silang inuhuli o pinapahiya dahil sa moral policing ng Estado, stereotyping at discrimination sa trabaho, entertainment, at komunidad ay tumindi. Maraming LGBTQ individuals ang sumali sa underground activism, pero walang organisasyong LGBTQ specific group noon dahil delikado. Number 8, ano ang papel ng media sa paghubog ng imahe ng LGBT noong 1960s to 1990s? Television at pelikula ang nagpapakilala ng mga bakla characters, kadalasan komedyante o sidekick. Bagamat madalas stereotypical at patawa, ito ang nagbibigay ng unang visibility ng LGBTQ sa mainstream. Paglipas ng panahon, lumitaw ang mas seryosong portrayals sa pelikula. Halimbawa, mga gawa ni Lino Brocka na makita ng tunay na karanasan ng LGBTQ, tulad ng mga diskriminasyon, pag-ibig at baka. Contemporary period, batas at patakaran. Paano nagbago ang batas at patakaran ng pamahalaan tungkol sa LGBTQ rights? Wala pa rin ng national sugi equality law, pero patuloy na isinusulong sa Kongreso. Maraming lokal na pamahalaan LGU ng Anti-Discrimination Ordinance ADOS tulad ng mga lugar na Quezon City, Cebu City, Davao City, Iloilo. Makabagong personalidad sa LGBTQ history ng Pilipinas. Una, si Vice Ganda, pinaka-visible at influential LGBTQ figure sa bansa. Malaking ambag sa media representasyon. Danton Darimoto, founder ng Ladlad at kakilalang LGBTQ activist. At si Rica Paras, ang isang trans woman. Geraldine Roman, kauna-unahang transgender congresswoman sa Pilipinas. Ikasyam na kasaysayan ng LGBTQ, mga tagumpay at hamon ng LGBTQ community sa Pilipinas. Ang tagumpay, lumalaking visibility sa TV, pelikula, social media, maraming local anti-discrimination ordinance, pagdami ng LGBTQ organizations sa school, workplace at communication. Sa hamon naman, walang national sugi equality law, kaya hindi pa pantay-pantay ang proteksyon sa buong bansa. Diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyong publiko, hate crimes at bullying lalo na sa kabataan.